Si Christine Madaliana, maunang na-viral nga babae tungod sa pagluwa sa kunuhay sa katong huli bitaw nilang tubig. Oh, huli water. So kana siya, gi-interview na siya ni Talibong. Sa pag-interview ni Talibong, automatic dayon. Nga niangkon dayon siya nga SDE siya na bunyagan. Nganong naingon ana, wala na'y kaso. Dili na makasuhan ang babae. Kaya niangkon naman siya nga SDE. Oh, so, noong na-interview natin si Christine Medalia, ang nag-viral na vlogger na inaakusahang nagdura sa holy water, grabe ang ingay ng mga Seventh-day Adventist sa social media. Una, sinungaling daw ako, scripted daw. Si Gilier pa kanya, sa social media, sabi niya, ang mga Romano Katoliko nagsabi na inutusan ng SDA Church na magdura ang babae sa kapilya ng Roman Catholic Church at may di pa kaayayang pahayag dito na itong makita niyo sa huling bahagi, di talaga kapaniwalaang para bang evangelist ba talaga ito? Di ba? Parang umanib yata kay Eliseo Soriano. At meron pang napo sa kanilang social media, sabi dito, Cebuano ito, sa Adventum Apologetics and Bible Study. Ang napo sa kanilang social media, sa kanilang page, gusto lang yun, gusto lang umano, na idamay ang SDA sa isyo. Para dauton, para siraan ang tinuod nga simbahan ni Kristo, ang totoong simbahan ni Kristo. Grabe nagyod ang pagkabakakon aning mga CFD. Grabe na umano ang kasinungalingan ng mga CFD. Halatang halata na scripted ang ginagawa. Para lang siraan ang Seventh-day Adventist. Sa mga content, palang aning bayhana, klaro na dili siya SDA. Sa content lang umano ni Christine Medalia, di na umano SDA. Pero alam nyo ba, ang Seventh-day Adventist ay naglabas ng opisyal na pahayag at inamin na si Christine Medalia ay binyagang Seventh-day Adventist. Ano ngayon? Sa mga nag-iingay na evangelist sa social media, sino ngayon ang sinungaling? Tatalakayin natin. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brother Wendell Talibong, muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. Sa lahat natin mga suking taga-subaybay, welcome. At huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo. Mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Welcome! At grabe ang ingay sa social media. Di talaga matanggap ng mga evangelist at mga SDE vloggers, mga kapatid. Ang pahayag sa interview namin ni Christine Medalia na siya mismo ang nagsabi na siya binyagang SDA. Anong masasabi ninyo? Ngayong naglabas na ng opisyal na pahayag ang Seventh-day Adventist na sinabing
totoong nabinyagan siya sa Seventh-day Adventist sa Iglesyang Tatag ni Ellen Goldwhite. Hello kay Ninita Kadiug, diyan sa Mountain Province, kumusta? Si Alberto Veloso Jr., kumusta? Si Alvin Cabanata, Lorna Cabasa, si Cora Rabuy, watching from Hong Kong, si Beatriz Pambayong, si Maria Apari, si kapatid na Ninita Akadyug, salamat sa suporta, si Maria Apari, at sa lahat nating mga taga-subaybay, no? Sa Facebook natin, si Lin Shen, Yam Vin, si Iyo Gruel, si Marilyn, sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming ngayon. Mga kapatid, ating ilalantad itong mga ingay na ginawa ng Seventh-day Adventist na di nila matanggap yung interview namin ni Christine, ang nag-viral na dumura at naakusahang nagdura sa holy water. Di ka pa nabinyagan bilang Katoliko. Pero kasimba ko. Oh, so huwag ka munang mangumunyon, no? Dahil di ka pa Katoliko. So, Nabinyagan siya ng asan ka nabinyagan, Christine? SDA. sa SDA. Yan. Dahil dito na sinabing sa SDA siya na binyagan, abay, dali-daling gumawa ng content si Alvin. Si Christine Madalya, katong babae nga na-viral, nga nagluwa daw sa Holy Spirit, Holy Water. Yan. So, mao na nga, na-viral ni siya, o nagtago-tago ni siya, kay nahadlok in taon ni sa kanang gitawag o hulga siyang kinabuhi. Yung anak, manggid ng pundok sa Katoliko, hulga o tagadlokon. Dinagdagan pa niya mga kapatid na nagtago-tago na umano dahil natakot sa banta sa kanyang buhay. Naisip ba niya yan na kung nagtago-tago na ito, ba't na-interview ko? Ito pinabulaanan talaga at scripted daw ang interview ko. Kung sa iya tubag. So, ato paminaw niyan tubag niya. This year? Dinhi nga side, scripted na. So, mao na nga, padayon na to. So, imagine, ito nagpakilala pero di naman tayo magtaka dahil alam nyo naman na itong si Alvin, nagpakilalang pare, pero piking pare, hindi naman siya tunay na pare. Pinakilala din sa mga kasama niya na pare daw ng, ganun sila gumawa ng propaganda. Walang takot talaga, di ba? Bilang evangelist, makagawa lang ng pagsira at sa hanap siguro na makahanap ng iba pang yayakap sa kanila, yung madaya. No, yun. Iba't ibang mga modus ang ginawa. Paminaw. This year, nagsimba ka. Karon lang na yun. Dito lang nga tayo. Nakasimba ko balik dito. Ito daw umano scripted na. Pero nangumunyon ka rin. Oo. Itong time at tunawan ko. Sa umpisal. O, dinhi pa lang, utal-utal na siya mga Nag-utal-utal na daw. So, yon ang batayan niya dahil nag-utal-utal na scripted daw. May common sense kaya ito? Kung scripted, di dapat mag-utal-utal. May sinunod ng script. Di ba? Okay. palangga. Mao na nga padayon nun pagid nato sa pagpaminaw. Nangungumpisal ka? Nangumunyon? Oo. Pero hindi ka binyagan Katoliko. Hindi ka pa nabinyagan bilang Katoliko. Pero kasimba ko. Dinhi nato masabtan mga kapalangga nga gusto gid nila nga ipabalik gid ni siya sa Katoliko. Kay So sabi niya, dito natin malaman mga mahal, mga minamahal, na gusto talaga nilang ipabalik ito sa Katoliko. Una, bakit ipabalik sa Katoliko kung hindi galing sa Katoliko? Sinabi nga niya, Seventh-day Adventist siya. Pagkatapos ipabalik sa simbahang Katoliko, hindi siya Katoliko. Tuloy natin. gipangutan naman ni Talibong nga nagsimba na ba din siya og nangalawat.
So mao na nga nisimba ni siya kay nahadlok sa mga hulga. So ato Oh, so sumamba daw o mano dahil natakot sa banta. Eh, kung siya'y binantaan, sinong nagbanta niya noon para makapasok sa simbahan? Pumasok siya sa simbahan dahil para sa video content ng vlog niya. O, yan. Ang problema lang, sa plano na sana mag-viral ang kaniyang vlog, nag-viral sa hindi inaasahan niya at hindi kagustuhan niya. pagpadayonon ang pagpaminaw. Oh, so huwag ka munang mangumunyon, no? Dahil di ka pa Katoliko. Dinhi nga side na nga ang kauban ni Talibong kamulo pa og tubag sa Talibong isapaw na ang iyang kauban ug gidali ang pangutana nga asa ka na bunyagi. So dito, daming nasaktan talaga sa sagot na ito kung saan ka nabinyagan. ang tubag ganing babayhan na is DE. So dinhi na nga side nga scripted. So dahil sinagot daw ng babae na SDA, so dito na side, scripted na umano. Kaya, pakinggan natin itong bago natin ipalabas yung official na pahayag ng Seventh-day Adventist. Ito ang kaniyang napakababaw na komento. Unsa ba'y mga kaso nga mahimong ipasaka Sandali. batok Si Christine sandali, Madaliak atong babae nga na-viral nga isang nagluwa daw abogado sa yun. Holy Spirit, Holy Water. Okay, So, ito. mao na nga Mo ana sa atong picture kana akong gitudlo. Si Christine Madaliana maunang na viral nga babae tungod sa pagluwa sa kunuhay sa katong huli bitaw nilang tubig. Ayun, patawa-tawa pa siya na huli-huli daw na tubig. So, ito ang, kung maalala ninyo, ito ang nagpakilalang pare. Yan, naalala nyo ba yan? Maliban na nagpakilala siyang pare, yung ninakaw niya ang identity ni Father Darwin. So, tanungin natin si attorney siguro kung ano ang pwedeng kaso. Ito, nagpakilalang pare. Nagpakilalang pare. Pero halatang peking pare. At ang grabe dyan, pinakilala siya ng kasama niya na galing daw sa Romano Katoliko. Grabe talaga, walang takot ito mga SDA, na mga evangelist. Pero, di naman siguro lahat. Grabe lang ito. Okay, tuloy natin mga kapatid. Pakinggan niyo ang kaniyang pag-analyze dito sa interview namin. Sinabi pa niya dito sa kaniyang video, talibong bakakon. Ibig sabihin, talibong sinungaling. Tampered boy. So, yon ang sabi niya. Pero, di na lang natin ito, kung sa Cebuano pa, di na lang ni Tilokon. Pwede pa sakahan ng kaso. Di ba? Ngayon, sino ang sinungaling? Ituloy natin. Holy Water. So kana siya gi-interview na siya ni Talibong. Sabi nitong si Alvin Sanchez, itong babaeng ito ay in-interview ni Talibong. Sa pag-interview ni Talibong, automatic dayon. Nga niangkon dayon siya nga SDA siya na bunyag. So sa pag-interview ni Talibong, automatic daw umano, umaangkin na siya na binyagan sa SDA. Naisip ba yan ni Alvin Sanchez? Sa daming relihiyon, isa sa mga numero 1 nagtuligsa sa simbahang Katoliko, Iglesia ni Cristo. Sa daming relihiyon, bakit SDA? Kung hindi siya binyagang SDA. Naisip kaya niya yan? Okay, tuloy natin. Dito natin makita mga kapatid, ito mga SDA evangelist na daling gumawa ng reaksyon, kulang naman ng research. Ano ngayon? Nang naglabas ang kanilang official, ang Mindanao Conference, ng official na pahayag, kaugnay nitong nag-viral na content creator na inaaming binyagang SDA. Ano ngayon?
Sino ang napahiya? Sino ngayon ang lilitaw na sinabi niyong nagsisinungaling? Tuloy natin. Gan. Nganong naingon ana? Wala na'y kaso. Oh, bakit daw umano na umamin siya na SDE siya? Bakit daw umano umamin siya na SDE? Dahil pag umamin siya ng SDE, wala ng kaso. Bakit? Pag SDE ba? Alvin, exempted na ba yan sa kaso? Balikan natin. Si attorney, ano ang pwedeng ikaso? Unsa bay mga kaso nga mahimong ipasaka batok niadtong usa ka babae nga vlogger nga nang luwa sa holy water sud sa usa ka simbahan nga Ayan. Isang abogado ito. Ano ang posibleng kasong isasampa sa isang babae na nagdura sa holy water sa simbahang Katoliko? Katoliko. Sa kasong kriminal, tulo ka mga kaso ang mahimong pilian. Nako, sa kasong kriminal daw, Alvin, sabi mo basta umangkin na SDE, wala ng kaso. Pero ayon kay attorney, sa kasong kriminal, 3 kaso ang pwedeng pipilian Ipasaka. na Una, isampa. ang kaso nga offending the religious feelings. Yung offending the religious feelings daw. Pero para sa akin, attorney, yung mga elements sa offending religious feelings, absent yan. Dahil, bakit sinabi ko, naalala niyo, si Father Winston Cabading Order of Preachers at Exorcist, nasampahan ng kaso, kasama ako noon. Pero na-dismiss dahil absent ang mga elements sa offending of religious feelings. Pero tuloy natin si attorney. Under Article 133 sa Revised Penal Code, ngano sa iyang pagpangluwa sa holy water, nakahatag siya og kasuko, kasagbuyo o pag-insulto ngadto sa pagbati sa mga magtotoo. Ikaduha, mahimo nga pasakan og kaso under Article 327 sa Revised Penal Code, malicious mischief. Ang iyang pagpangluwa, naghatag og kahugaw sa holy water nga butang sa simbahan. Yan ang sabi ni attorney na yung pagdura daw. Tuloy natin. Kahatag kini og kadaot. Og ikatulo, unjust vexation under Article 287 sa Revised Penal Code. Ang iyang gihimo, unjust vexation, tungod kay nakahatag kini og kahasol o kasagmuyo sa Yan. 3 criminal act daw. Pero, para kay Alvin, umamin na SDA dahil para di sampahan ng kaso. Bakit? Ganun ba ka lalim mag-isip? Pag SDA ba, Alvin, exempted na ng kaso? Okay, tuloy natin. Dili na makasuhan ang babae. Kaya niangko naman siya nga SDE. So di na umano masampahan ng kaso ang babae dahil inaamin na niya na siya ay SDA. Dako na kay point Malaking punto na umano ito. sa pundok sa Katoliko nga na-interview nila nga kanang bayhana SDE. Malaking punto na umano ito sa Katoliko na na-interview natin na ang babae ay SDA umano. Yon, sabi niya, di na pwedeng masampahan ng kaso. Ug kana wala nay kaso. Kasi, imagine mga kapatid, dahil sinabi ng babae na siya SDA, para sa kanya, wala nang kaso. At, giniit talaga nila mga kapatid na scripted yung interview ko at maliban na scripted, grabe ang ingay ng mga Seventh-day Adventist, no? Sa social media. Grabe talaga ang kanilang mga ginagawa. Pakita natin na muli bago yung paglabas ng opisyal na pahayag mismo. Ito, balikan natin ang nasa kanilang page, Adventum Apologetics and Bible Study. Gusto lang yun. Gusto lang talaga
idamay ang SDA sa issue ah, upang siraan ang tunay na iglesia ni Kristo. Sabi nila, grabe na talaga kasinungaling itong mga CFD. Halata na scripted ang kanilang ginagawa para siraan ang Seventh-day Adventist. Sa mga content pa lang aning babayhana, sa content pa lamang nitong babaeng ito, malinaw na umano na hindi siya SDA. Kung binunyagan ni sa SDA, nganong sa Katoliko man siya ni Simba. Sabi niya, kung ito'y binyagang SDA, bakit sumamba sa simbahang Katoliko? Wala gyud ko'y nakita bisag usa sa post niya nga ni Simba sa SDA. Wala umano siyang nakita na kahit isa lang na post na sumamba sa SDA or negret man lang ng Happy Sabbath. Maong kining mga CFD, tig saksi, ranig bakak, yung mga CFD, tayo daw mga CFD, ay saksi sa mga kasinungalingan. Ito ang kinakalat nila sa social media, mga kapatid. Grabe, nagwala na sila sa social media na dahil lang sa pahayag at dagdag pa ni Gilier pa kanya ng SDA, mga Roman Catholic, Church, ang nagsabi na inutusan ng SDA Church na magdura ang babae sa kapilya ng Roman Catholic Church. May karugtong siya na di ko kayang bigkasin dito, mga kapatid. Pero itong sabi niya, di talaga kaaya-aya, di po ba? No? Ngayon, sa ingay nila, naglabas ng opisyal na pahayag ang Seventh-day Adventist. Ito po, opisyal na pahayag. Ito po'y opisyal na pahayag sa Western Mindanao Conference of the Seventh-day Adventist. Subject, response to recent incident involving Christine Medalla. Greetings. Yan. Pansinin niyo. The Western Mindanao Conference WMC of the Seventh-day Adventist Church addresses the recent incident involving Christine Medalla, who was filmed disrespecting holy water at the Catholic Church in Jimenez, Misamis Occidental on August 3, 2025. This incident has understandably caused distress within our community, and we believe it is important to provide clarify and transparency regarding the church position on this matter. It is important to note that Miss Medalla was baptized into Seventh-day Adventist Church as a child. Ngayon, di ba sinabi dito, baptized ng Seventh-day Adventist. Although sinabi sa kanilang opisyal na pahayag na sino ba ang naglagda dito? Pakita natin ang naglagda dito, ha? Si Pastor in Christ, Pastor Abel Vergara, Public Affairs and Religious Liberty Director, Western Mindanao Conference, Seventh-day Adventist. Yung bahagi na yan, sa susunod, yung buong babasahin natin, yung bahagi yan, ang binasa natin dahil dito inaamin na si Christine Medalla ayon sa kay Pastor, Pastor Abel Vergara, si Christine Medalla
ay binyagang Seventh-day Adventist. Oh. So, malinaw yan. Binyagang Seventh-day Adventist. Ngayon, sa mga Seventh-day Adventist na nagwala diyan sa social media na sinasabing nagsisinungaling ako at scripted yung interview ko. Ngayon, yun ang leksyon ninyo. Agad-agad kayong gagawa ng reaction, di niyo pinag-research pa. Research muna. Dahil kung sasabihin ni Alvin na nagsinungaling ako, ay, di ba Alvin? Ikaw ay nagpakilala na pare, nagpakilala ng pare si Alvin. Saan ba yon? Oh, kita natin yun, Oh. Pero ang problema, ito, nagpakilalang pare. Yan, nagpakilalang pare si Alvin. At maliban dyan, mga kapatid, na nagpakilalang pare, ito, bawal yan sa batas. Yung nakawin mong personality ni Father Darwin, identity theft yan. May naggawa ng Facebook page, naalala mo yan, Alvin? Nakapangalan ni Reverend Father Darwin Gitgano, ngunit nung lumabas si Alvin na nakaabito at may istula, ang Facebook page na yan na nakapangalan kay Father Darwin, abay, nalipat sa pangalan na Reverend Father Alvin Sanchez. Hindi naman ito paring Katoliko, pero pinakilala sa kasama niya, pare daw ng Romanong Katoliko, yumakap sa simbahang Katoliko. Sa Roma Kasulik, siya karon makaigsunan nahimo ng Seventh-day Adventist makaigsunan. Gumikan kay So pare daw pinakilala nitong Seventh-day Adventist si Alvin sa Romano Katoliko na naging Seventh-day Adventist. Kita niya yun ang kamaturan Dahil nakita niya daw umano ang katotohanan. dinhi sa maong iglesia sa Seventh-day Adventist Doon sa iglesia na Seventh-day Adventist. makaigsunan. So, kining mong pari, tinawag yun kini siya, Itong paring ito daw umano. Tinatawag talaga Ginoong Hesukristo, ng Panginoong Hesukristo. aron siya mahitipon sa turil ni Ginoong Hesukristo Para daw umano magiging kasapi sa kawan ng Panginoong Hesukristo. turil ni Ginoong Hesukristo makaigsunan, mao kini ang nagbantay sa adlaw ipapahulay. So, but dali sila kahit walang research, dali silang mag-akusa ng tampered. Dahil siya mismo nag-tampered na sa Facebook page ni Father Darwin. Siya mismo nagpakilalang pare at pinakilalang pare sa kasama niyang Seventh-day Adventist. Ang tanong, kung kayo nasa katotohanan, di ba kayo matakot na gagawa ng ganyan? Itong videong ito sa interview ang dahilan kung bakit kahit hindi nila ni-research, nag-iingay talaga sa social media. Pero, sino ang sunog ngayon? Christine, kailan yun nangyari ang pagpasok niyo sa simbahan, yung nag-viral ang video na inaakusahang dinuraan mo? Ito Sunday. Last Sunday po. So, ang daming nagba sa'yo, no? At may mga natanggap ka na death? Totoo? Oo. Daghan kaayo jud. Text, tineksan ka? Oh, dili through post.
Propose and kuan messenger daghan. Anong sabi? At yun ko, magkitaan ko ni Jimenez. Pag makita kanila dito sa Jimenez, papatayin ka daw. So, ipablatter mo yan. Oh. Ngayon, may isagawang solemn ritual for the right for repentance. Ang isasagawa sa katedral. Aso, no, sa Jimenez, ano ang gusto mong ipaabot sa mga kaparian at sa obispo? Gusto ko mag-sorry sa mga father, sa lahat na sa mga kapatid ko na hindi ko nagagawa. May kalabastagan kami, nabigyan ng holy water na hindi dapat. Kasi sacred yun, pero hindi talaga ako lumura yung wadyo ko naluwa dito. Maski kamatay pa na ako. Wala, Diyo. Christine, ilang bisis ka nagsimba sa St. John Baptist? This year, This year, nagsimba ka. karon lang na year, dito lang nga time, nakasimba ko balik dito. Pero nangumunyon ka rin. Oo, Mm. itong time adto nanguan ko, nangumpisal. Nangungumpisal ka. Nangumunyon. Oo. Pero hindi ka binyagang Katoliko. Hindi ka pa nabinyagan bilang Katoliko. Pero kasimba ko. Oh, so huwag ka munang mangumunyon, no? Dahil di ka pa Katoliko. So, Nabinyagan siya ng asan ka nabinyagan, Christine? SDA. So, ano ang gusto mong ipaabot? Lalo na sa mga nagbabasa. Yan. Dahil sa sinabi na binyagan, yun ang dahilan kung bakit nag-iingay sila. Di nila matanggap na ang sabi ni Christine na binyagan siya ng SDA. At ako pa ang minamali nila na scripted daw. Ngayon, naglabas na ang SDA na talagang binyagan siya ng SDA. Pero, nung bata siya at di na nagsimba. Totoo yung sinabi ni Not I but Christ. Pagkatapos niya, nabaptize si Christine, hindi na nagsimba sa SDA Church. Ano na yung kanyang address? Paano nagiging anon ang kanyang address? Official na pahayag. Alam ng pastor kung saan nakatira si Christine. Sino ang nag-adapt niya na SDA? No? Binura na ang membership niyang vlogger ba? Yan, member sa SDA. Tigilan niyo na yan na isyo. Tignan niyo ang mga kasama niyong SDA evangelist. Kahit ano na lang ang kanilang pag-iingay diyan sa social media. Grabe na. Sinungaling, scripted, ang dami nila. Pagkatapos ngayon, nang naglabas ng opisyal na pahayag ang SDA Western Mindanao Conference, sasabihin nyo, tigilan na. Bakit? Sunog sila. Booking sila sa kanilang sariling kasinungalingan. Kaya mag-ingat kayo, mga kapatid. Lalo na nito mga mudos ng Seventh-day Adventist na siktang tatag ni Ellen Goldwyn. Gagawin talaga nila ang anumang dapat nila gawin para lang makabiktima ng mga inosente. Maraming salamat po at ipanalangin natin ang mga kapatid natin na nasa Seventh-day Adventist sa siktang tatag lamang ng tao at iba pa na masumpungan nila ang katotohanan. Ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. I am the